kababayan, ito ang The Dinar Archives. Ang ulat na ito ay hango at ibinatay sa dokumentaryo ni Jay Taro na pinamagatang Ang Basurero. Tunghayan natin ang istorya sa likod ng kwentong ito. Buhay, kasabay ng kawalan ng trabaho, ay ang mga pangunahing rason upang magikaos ang ating mga mamamayan. Isang halimbawa nito ay isang pamilya nakatira sa isang overpass ng Cubao, Quezon City. Tawagin na lamang natin itong barangay overpass. Tahanan ng mga taong kayeng tulad ni Imelda. 4 ang anak ni Imelda, 3 dito ay namamalimos. Imelda, paano kayo nagkakasya dyan pag natutulog? Nilalakihan nyo? Ito, sama doon. Pag-araw, ganyan lang. Kasi nang order, Para hindi sumakop. Kung dati may 12 pamilyang nagsisiksikan dito, ngayon mga 6 na pamilya na lang dahil sa rescue operation ng DSWD. Mula sa basura ang mga pinagtagpi-tagping karton na kumakandong sa kanila, umulan man o umaraw. Mula rin sa basura ang ipinantatawid gutom. Ang tawag nila sa mga pagkain galing sa basura, batchoy. Di ba marumi na yan? Ba't kailangan lutuin ulit? para di ba, galing siya sa basura. Para mamatay kung ano man yung dumi na nadapo, ganon. Ang pambabatchoy ay itinuturing nilang isa lamang sa kanilang mga diskarte para mabuhay sa malupit na mundo ng lansangan. Ang pagkain ito ang pinaghirapan ng mga pamilya dito sa overpass. Para sa karamihan, ito ay basura. Pero para sa kanila, laman siyan. Ang Pier 18 sa Tondo, Manila ang pinakamalawak na basuran sa buong Kaminta. Dahil dito, binansagan itong dambuhalang basurahan dahil ito ang pumalit sa Smoky Mountain sa Payatas. Tinatayang 800 katao ang mga nangangalaykay ng basura rito at tinatawag silang tambakero. Nakakalungkot isipin na kalahati ng populasyon ng mga tambakero ay ang mga bata at ginagawa nila tong workplace o palaruan at nakakasama ito sa mga bata. Ay 10 taong gulang. 3 taon na siyang namamasura. Hindi siya pinaaral ng kanyang ina dahil mas gusto niya makatulong sa kanyang mga magulang. Naputulan siya ng daliri sa kanang kamay dahil sa pagkasagasa sa jump truck. Ayon sa kanya, may pera sa basura. Si Francis de la Cruz, na mas kilala sa palayo na Kaising, ay isang veterano na tambakero. Ayon sa kanya, mapalad na siya na umabot sa edad na 50 taong gulang. Sa kabila ng kanyang araw-araw na pagtatrabaho sa tambakan at paglanghap ng mga polusyon nito. Si Angelica Villaconia ay dating tambakero na nangangarap na mabago ang tingin ng lipunan sa mga tambakero at makahon sa kanilang kahirapan. Narito ang kanyang story. Gusto ko lang malaman nila na yung mga bata sa Smoky Mountain, kasi ang tingin nila sa mga taga Smoky Mountain parang tambakero lang, ganyan-ganyan. Dati nilalait nila, sabi nila namamasura lang daw. Hindi, alam niyo po ang taas-taas ng mga pangarap ng mga bata yun. Dating tambakero si Angela, naengganyong magtrabaho sa dump site dahil sa kakulangan ng kita ng mga magulang. Ay isang dating tambakero na tinatawag nilang Ka-Jaime na ngayon may-ari na ng isang maliit na junk shop na pinagbebentahan ng mga basurero sa Pier 18. Nang tanungin siya kung bakit hindi umaalis ang mga basurero sa Pier 18, ito ang kanyang mga sagot. Mga tao dito, ba't hindi sila malayo dito sa tambakan? Kung minsan yan din ang isa sa mga mga pinag-iisipan ko kung sa tagal ko na diyan, halos iisa lang din ang nagiging sagot sa mga tanong ko . Yung kumikita kasi. Si Luz Biminda Garfield ay nagmamay-ari ng isang karinderya sa Pier 18. Sa araw-araw niyang pagtatrabaho doon, ay nakatagpo niya na ang bawat tambakero na nagtatrabaho doon. Nakatutuwang isipin na kahit sila ay walang pinag-aralan o hindi nakapag-aral sa isang paaralan, alam pa rin nilang makipagtulungan sa mga tao o kapwa nila tambakero.